Guys, meron po isang smartphone ngayon na bagong labas lang. Ang presyo po niya guys, ang ginawan ko ng review is nasa kulang 30,000. Nasa 25,000 po siyang mahigit. Pero guys, ang presyo na lang po niya is nasa 15,000 pesos. Ibig sabihin po, nasa almost 50% off po yung discount po na makukuha natin sa napakagandang smartphone na yan. Tapusin niyo po yung video natin. Sigurado magugulat kayo kung anong smartphone po yan. At syempre, hindi lang po yan. Marami pa akong mga i-recommend sa inyo na magandang smartphone po ngayon na nakasale po sa May Lazada. May malaking discount po ngayon guys sa May Lazada ngayong 6/6 sale. Perfect po ito guys sa mga naghahanap po ng bagong smartphone tapos makakakuha pa tayo ng malaking discount. At syempre guys, naghanap na po ako ng 10 smartphone na marirecommend sa inyo na sa tingin ko, meron pong magandang specs and yet, makatwiran po yung mga presyo nila ngayon. Unahin ko na dito sa smartphone po ni Realme. Guys, dating lagpas 15,000 po ang presyo ng smartphone na to. Ito pong si Realme 13 5G. Pero ngayon, 8.5 na lang po siya. Diyamak na mas maganda na to kaysa nga po sa mga bagong labas si Realme ngayon. Ito pong si Realme 13 5G. Meron po siyang 1080p na resolution. Siyempre naka-IPS lang yan. 120Hz yung ating refresh rate. Meron po siyang 50 megapixel na main camera. At Dimensity 6300 po na processor. At 5,000 mAh siya battery with 45 watts na charger. I think guys, para po sa isang Realme na smartphone, tama lang po guys yung ganyang klase ng specs. Guys, kahit luma na po yung Realme 13 5G, kung maganda naman po yung specs na makukuha natin, syempre di hamak na mas sulit po yan. Susunod po na smartphone natin is ito pong sinating Phone 3a Lite. Isa po ito sa merong pinakamurang naka-Dimensity 6300 nga po na processor sa less than 15,000 na presyo ngayon. Actually, nagsisale pa nga po siya ng around 12,000 lang. Tingnan nyo lang ngayon, baka sakaling makuha pa natin siya guys sa mas mababang presyo. Diyan nga po sa may link natin. Automatic po yung discount na makukuha natin. Pagka po kinlik nyo, yung link natin dyan sa may description. Diyan po sa may baba ng ating title. Meron po siyang AMOLED 120Hz sa refresh rate sa may display niya with Ultra HDR image support. Isa to sa merong pinakamagandang software guys na makukuha natin sa isang smartphone po ngayon. Dahil meron pa siyang 3 years po na Android update. Guys, napakaganda po ng nating OS. Napakalayo po sa mga UI po nila Infinix, nila Realme, or even nga po kila Poco lalo. Tapos decent na rin po kahit paano yung kanyang camera na meron pong 50 megapixel, 8 megapixel ultra wide, saka po 2 megapixel na macro lens. At meron po siyang 16 megapixel na front selfie camera. Ito pa isang magandang smartphone na yun guys. Actually, nung lumabas po yung smartphone na to, is hindi ko po siya appreciated. Dahil parang hype lang naman po guys yung kanyang AMOLED display. Pero ngayon pong 2026, guys, napakasulit na po ng smartphone na to. Ito pong si Itel S25. Guys, nasa around 5,000 lang po yung presyo niya. Pero yung display nga po na makukuha natin is meron po siyang AMOLED. Alam ko medyo luma na po yung smartphone na to. Pero guys, maganda yung specs na makukuha natin dito. Napakaganda pa nung kanyang display. Kaysa nga po sa ibang smartphone ni Itel na bago lang. And yet yung specs po nila is mas maganda pa rin. Ito pong si Itel S25. Kahit po medyo luma na siya. Kung sakaling mid-range specs naman po yung hinahanap nyo, pero pang budget lang po na presyo, ito po guys yung susunod na smartphone natin. Sigurado po magugustuhan nyo to. Ito pong si Motorola G100 Pro. Guys, masyadong maganda yung specs na makukuha natin dito. Dahil halos same specs po ito ng ibang smartphone po sa mga kulang 20k na presyo. Dahil para nga po sa may 10,000 pesos nga po na presyo niya, is naka-Dimensity 7300 po siya na processor. Meron po siyang 6.7 inches. 1.5K resolution with 6720 mAh po na battery at 50 megapixel na main camera. I think para po sa may around 10,000 na presyo, considering nga po na napakamamahal na mga bagong smartphone ngayon. Guys, maganda po yung specs na makukuha natin dyan po kay Motorola ngayon. Maganda po ang smartphone na to kung di ka naman maselan sa brand. Good specs po yung makukuha natin para po sa murang presyo lang. Huwag po kayong matatakot sa may shop na yan guys. Ilang beses na po ako naka-order dyan. Dyan nga po sa may C1 Technology. Dyan po sa may Lazada. Ilang beses na ako naka-order dyan. At never pa nangyari na bato po yung laman ng package ko. Dahil lang isang kagandahan nga rin po sa may store na yan is cash on delivery po sila. Unlike po sa ibang international po na store na hindi po pwede ng COD. Guys, sa mga disappointed naman po sa may Infinix GT50 Pro 5G dahil nga po sa mahal na presyo niya. Meron pa tayong chance para bumili po ng Infinix GT30 Pro 5G. Still, panalo pa rin po yung specs na makukuha natin
para nga po sa may around 15,000 na presyo niya. Lalo nga po kung formang gaming po ng hanap natin. Actually nga po guys, makakabili ka ng dalawang GT30 Pro sa presyo po ng GT50 Pro 5G. Dahil ang presyo po ng GT50 Pro 5G sa may mataas po na storage niya, sa may 512GB, isang presyo po niya guys is kulang 30,000. Pero yung presyo po ng GT30 Pro 5G na 256GB is nasa 15,000 lang po siya. Guys, maganda pa rin naman ang performance ng last year model na yan na GT30 Pro 5G. Lalo nga't kung mahilig ka lang naman mag-Mobile Legends, ng Call of Duty Mobile, or even nga po ang Wuthering, sis kayang-kaya pa rin po yan. Sadyang maglagay lang po tayo ng fan cooler. Kung gusto mo naman guys, ang murang Vivo na meron pong decent na specs, okay din po ang Vivo Y05 ngayon. Para nga po sa may around 5,000 na presyo. Dahil malaki rin po kahit paano yung makukuha nating battery sa kanya, na meron pong 6.5 mAh siya battery. Malaki din po yung display niya at meron pa siyang 1/23 sa refresh rate. Tapos malinis pa yung ating software dahil naka-Origin OS nga po siya na same nga po ng mga iQOO ng mga smartphone. Kung gusto mo naman ng gaming phone, guys, meron pa rin po tayong mabibili na Redmi Turbo 4 Pro. Nasa around 15,000 po siya ngayon. Alam niyo na po ang specs ng smartphone na yan at mas maganda po yan guys. Compare po sa may GT50 Pro 5G na mas mahal po yung presyo. Marami lang po mga gaming features nga po si Infinix. Pero kung raw performance po ang gusto nyo, tapos mas better po na build quality at mas malaking battery, mas okay po itong si Redmi Turbo 4 Pro ngayon. Compare nga po dyan kay GT50 Pro 5G. Ito pa isang smartphone guys na napakaganda pa rin pong bilhin ngayon. Kahit last year model pa nga po siya. Si Infinix Note 50 Pro Plus 5G. Nasa around 16,000 to 17,000 nga po yung presyo niya. Pero alam naman natin na mas maganda pa rin po ito compare nga po sa mga bagong labas sa Infinix na po na smartphone. Tulad po ng Note 60 Pro. Nung lumabas po guys ang Note 50 Pro Plus 5G, medyo hindi ako fan ng kanyang design. Pero ngayon guys, masasabi ko, nung nasanay na ako sa kanya, talagang okay din po yung kanyang design. Napakaganda ng display, napakaganda ng build quality, at forma nga po siya na Samsung S25 Ultra. Dahil medyo madalang po yung ganitong klase ng forma, yung squarish nga po yung design niya, compare po sa mga rounded corners na parang iPhone po yung itsura. Isang gusto ko rin po sa smartphone na to guys is meron nga po siyang periscope na camera na wala rin po sa maraming smartphone ngayon sa ganitong presyo. Napakabilis din po ng charger niya. Decent po yung battery at napakaganda pa ng display. Kung murang 5G naman po guys ang hinahanap natin na merong magandang display, decent po na camera. Guys, hindi po tayo magkakamali sa Mi Tecno Spark 50 5G ngayon. Nasa around 7,000 po yung presyo niya sa Lazada ngayon. Maganda naman kahit paano yung kanyang design. Tapos naka-function nga po yung ating display. Isipin mo, pwede naman palang ganitong kamurang smartphone nga po na merong Dimensity 6400 na processor. Pero si Oppo guys, nasa 20,000 po yung smartphone nila na merong ganitong klase ng processor. At lastly guys, ito magugulat po kayo kung gaano kamura po yung smartphone na to. Isipin mo guys, si Samsung Galaxy A57 5G. Kailan lang po napakamahal ng presyo niya na umabot nga po ng 25,000 to 30,000. Pero ngayon guys, mabibili na lang po natin yung smartphone na yan ng kulang 20,000. Actually, nasa around 15,000 pa nga po siya. I think guys, kung sakaling plano nyo pong bilhin yan at namamahal lang kayo dati, ngayon na po yung tamang panahon dahil napakalaki po ng discount na makukuha natin. Buti pa si Samsung guys, nagbibigay po ng malaking discount sa mga smartphone nila. Pero sila Infinix, sila Tecno, lalo naman sila Oppo saka sila Vivo. Wala guys, sobrang baba po nila magbigay ng discount. Nandyan lang po sa mga description guys yung link ng mga smartphone na nabanggit natin. Check nyo lang po. Malay nyo, baka kuha pa tayo ng malaking discount. Siyempre, bukod po sa mga smartphone, halos lahat po ng item sa Lazada is makakakuha po tayo ng malaking discount. Mula po yan noong June 1 pa hanggang June 8 guys. Actually, hanggang June 30 pa nga po yan. Hanggat meron po silang voucher na 30% off. Guys, ang pinaka-cap po ng 30% off po nila is hanggang 1,000 pesos. Kaya i-check nyo na lang po yung link natin dyan sa description para makakuha po tayo ng malaking discount nga po. Palik na lang po guys yung video natin. Thanks for watching.